Okay, so good afternoon, guys. Good afternoon to each and everyone. So for today's topic, we go with cash transfer method. Now, syempre, it's very crucial. No, it's a very crucial role na ang Treasury Department natin is to manage our cash flow. Okay, so in this regards, we are going to discuss more about the cash transfer method and how they make sure that there is always a cash to transfer. So the discussion will go in this manner. So first, we are going to discuss the different cash transfer methods, followed by its cash transfer control. Now, control is very necessary. Okay? Hindi po pwede na mag-exist na puro cash transfer method lang without any control over it. Pwede kasi itong maabuso. Okay? Or pwede magkaroon ng mas malaking problema if there will be no methods to control it. Okay, so let's proceed. The following are the cash transfer methods. So first one is the check payment. The second is the wire transfers. The third is the ACH payment. Fourth is the procurement card. And the last one is cash payment. So most likely, we are very familiar about cash payment. Okay? So, siya na yung nasa huli. Okay. So, check payment. So, paano ba itong check payment ito? By the way, check nga pala is a piece of paper yan, yes. Pero it is a written order. Okay? So, gusto ko lang linawin muna. Check is a written order by the maker to the drawee bank to pay certain amount, no, yung payee. So it is an order, no? Bakit? Kasi for those depositors or company na merong account sa mga bangko, parang inuutusan nila yung bangko na magbayad kay ganito na may ganitong amount. Okay? So that is possible kasi nga meron namang account yung kumpanya doon sa bangko. So then ano yung check payment? Yan, siguro you might wonder. Sabi dito, check payment is a traditional method. Bakit sinabing traditional method check payment to? Kasi guys, ang pinag-uusapan natin dito ay business. Hindi naman ito personal mo. Kung personal mo ang pinag-uusapan natin, most likely, ang pinaka-traditional mo ay yung cash payment. Pero for companies, since they are doing their business, most likely, what they use is check payment. Now, sabi nga, check payment is made on a paper document physically routed from the payer to the payee, then to the payee's bank, and finally back to the payer's bank. Now, okay, bakit sinasabing ganito? Physically routed. Kasi guys, ang isang cheque, maraming dinadaanan yan. Oo, marami siyang pinagdadaanan. So, saan daw yung pinagdadaanan niya? Una, mula daw kay payer, si payer kasi yung maker, siya yung sumulat, no? Siya yung gumawa ng cheque. Papunta daw kay payee, si payee yung babayaran. Okay? So mula naman kay payee, papunta naman sa bangko ni payee. Pagkatapos, mula sa bangko ni payee, babalik to o pupunta ito doon sa bangko ni payer. And FYI, mula doon sa bangko ni payer, ito ay babalik ulit kay payer. Tama. Babalik ulit ito kay payer. Now, this is the reason kung bakit na para sa isang negosyante o sa isang businessman, napakagandang gumamit ng check payment kasi yung cheque mismo act as an official receipt. Paano nangyari yon? Kasi ibig sabihin, the moment na bumalik sa'yo yung cheque na inisyu mo, ibig sabihin, na-encash na yon. Na-clear na yon, kumbaga. Kung winidraw siya in cash o kaya may pinasok sa kanila account, nakabalik sa kanila yun kasi na-credit na. O, DC okay pa rin, di ba? Ngayon, yun nga lang, since may mga physical transportation o physical transport itong cheque at dumadaan nga ito through the payer to the payee to the payee's bank, and then from the payee's bank to the payer's bank, no? Ang daming nasasayang na oras. Okay?
So anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, marami siyang float. So ano ba itong float na ito? Di ba? Pag sinabi mo kasing float, we are referring to time gaps. Time gaps that is usually due to the delays in the processing of your checks. Now, according din kay Investopedia, no, pag sinabi daw na float, it is a money within the banking system that is briefly counted twice due to time gaps in registering a deposits or withdrawal. So bakit sinabi float is a money in the banking system? Kasi guys, hindi pa siya nakikredit. So ibig sabihin, yung pera na yon ay nandun pa sa system. Okay? Kasi makikredit lang yon kapag na-clear na. Saka na siya ngayon papasok sa account ng payee. At mababawas naman sa account ni payer. Ngayon, bakit sinabing napakadaming float? No? As you can see, ito yan, mga float na yan. So, dito sa may process, sa check payment process, kung mapapansin nyo, we have 1, 2, 3, 4 na float. So, be it mail, processing, availability, presentation, and net float. Ang mail float, yan, it's the time the firm bills sends or the bill spent in the mail that is on the way to the customer, and the time the customer check spends in the mail on its way to the firm. So ibig sabihin, yung talagang literal na tawag ito, yung pagpapadala ng invoice, kung magkano yung babayaran, tapos yung gagawin, tapos saka palang ipapadala ulit. So kaya siya mail float. So aside from mail float, we have processing. Okay, ito yan, no? Ito, yan. So, ang concern dyan, payee receives the check, then payee records check and deposit at the bank. Paano kung di kagad din-deposit? Yun. So, processing float, yun. Halimbawa, na-receive mo, halimbawa, ngayon, January 5. No? Kung na-receive mo ng January 5, tapos, natenga sa'yo ng 3 araw. So, ilan yun? 5, 6, 7, 8. O na-deposit mo 8 na. So ilang araw? 3 araw yung processing float. So di ang tagal, di ba? Tapos nandiyan pa si availability. Nandiyan din si presentation. O si presentation ay mula dito, yan, hanggang dito sa payers bank debit payers account. Ibig sabihin, dati, pwede natin tawaging clearing, clearing time. Before, ang clearing time sa pagkakatanda ko, 3 days, no? So, it takes 3 days para maklear yung check mo. So, ibig sabihin, in 3 days time, saan pa lang siya papasok sa account mo? O, di ba? Ang tagal. Lalo kapag regional check, mga parang 1 week yata yun. So, just imagine, no? Ang haba pala nung dinadaanan talaga. Okay? So, ang point is, ano mapapala ng isang kumpanya dito sa mga float na to? Siyempre, yan delay yan time gap yan So, ano pwede natin gawin with regards to this time gap? Diyan papasok yung idea na pagsamantalahan natin yung time gap. So, paano natin siya pagsasamantalahan? So, yung mga gap na yon, kung madedetermine natin exactly kung ilan sila o mapo-forecast natin kung ilan sila, yun yung chance naman na pwede pa natin magamit yung ating pera. So, anong ibig sabihin nun na pwede pa natin magamit yung ating pera? Kasi hindi pa pumapasok sa payer, sa payee. So, ibig sabihin yung pera ay nandoon pa sa atin pa. Nandun pa sa account ni payer. Diba? So, kaya sabi niya, if the treasurer can reliably predict how long it will take for the checks to be cleared, diba? It's possible to invest. Yan. It's possible pa to invest. Kaya lang, you have to be very careful. Okay? Paano you have to be very careful? You have to be very careful sa pagpili ng investment na good for number of days.
Kasi kung ang prediction mo 10 days, so dapat yung investment na pipiliin mo is good for 10 days only. Mas maganda nga kung 9 days lang para safe, di ba? Kasi pang 10 araw, papasok na makiklear na. Babawas na sa account mo. Yan. Kaya lang, syempre, since we do have the chance to earn, may chance din naman ito na malugi pa, mawala pa. Di ba? Kasi hindi naman lahat ng investment panalo. Diba? Paano kung na-tsempo ka na medyo lumigwak? So, kaya medyo kailangan careful ka. Pero, the good thing is that we can maximize the full use of our cash. Okay? As long as alam lang natin talaga, magaling lang tayo mag-forecast kung ilang araw yung magiging float, yung total number of float. So, yun naman ang doon. Kaya in sum, yun ang dapat na ma-develop ng ating treasurer. Okay? Okay, so let's continue. Value dating. Yeah. Value dating is a practice used by bank to manage the risk of negative cash flow when processing check. Now, sabi ko nga, dati 3 days ang clearing. Yun. So, ibig sabihin, since 3 days ang clearing, papasok yan sa account mo in 3 days time. Yan. Siyempre, kung ako naman yung bangko, I have to make sure na itong check-in na to is good. Kaya lang, hindi ko siya magagawa ng mas mabilis. So, dati, 3 days, so I have to wait for 3 days. Ngayon, mas maganda na. Kasi 1 day na lang. Ang clearing natin, 1 day na lang. So, ibig sabihin, ang magiging pinaka-validating natin ay 1 day na lang. Ipasok mo yung check-in ngayon, okay? O, pagdating ng 5, o kinabukasan na, okay na yan. Papasok na yan sa account mo. So, ibig sabihin, nabawasan na ngayon yung chance natin na gamitin yon. Kasi, hindi na pumapabor sa atin yung float kasi isang araw na lang. Okay? So, yan ang value dating. Ngayon, pwede rin nating gamitin yung lockbox services. So, pwede kasi yung check payments through a lockbox. So, check payment pa rin pero dadaan siya sa lockbox na. Instead na ipadala sa atin yung cheque, ipapadala na lang nito doon sa ating napiling bangko na magpa-process ng ating receiving and processing ng check. So normally kung ako man ang kukuha ng lockbox, doon na sa bangko ko para mas mabilis yung processing. Okay? Kaya ang sabi niya, the bank assigns a mailbox address to the company which is then provided to customers wherein the customers mail their checks to the lockbox. And then, upon receiving it, ipaprocess na kagad. So, one good thing about this is that mas mapapabilis yung processing. Yung, kumbaga, yung float, no? Mababawasan kasi mas mapapabilis yung pagpo-process. Sir, paano? Halimbawa, yung processing mo, 'di ba? Halimbawa, na-receive mo yung cheque, pero hindi mo pa dinala sa bangko mo. So may float na kagad doon. Samantalang kung directly i-mail nila yung cheque doon sa lockbox mo, o di pagka-receive ng kumpanya, pagka-receive ng bangko, ipa-process na kagad doon. Wala nang intayan, no? Kung may isang dumating kagad, process agad. May 10 dumating, process agad. Sabay-sabay na yan. So, yun ang maganda kapag may lockbox ka. Kaya lang, siyempre, you have to be particular na kapag may ganito, may gastos. Okay? Siyempre, may bayad yun. Okay? Wala namang libreng lockbox. So, magbabayad ka. Now, you have to think carefully kung kailangan mo to. Kung ang cheque mo naman on a daily basis ay marami, baka nga kailangan mo to. Pero kung hindi naman, mangilan-ngilan lang, baka pwedeng directly na doon sa inyo na lang. No? Kesa naman gumastos ka pa para sa service ng lockbox. Yan. So, pag-isipang maigi. Okay? Another thing is yung paggamit ng remote deposit captured. So, dito, it's a kind of technology, it's a kind of technology that allows company to
deposit checks electronically without physically transporting them to the bank. So instead, a special scanner and scanning software are used to create an electronic image of each check, which is then transmitted to the bank. Now, especially ngayon, marami naman talaga na tayong system na pwedeng gamitin. At the same time, meron tayong mga machines na pwedeng gamitin. Siyempre guys, yung basic security ng cheque ay ini-scan doon. Oo, nai-scan yun. Kasi yun ang importante kapag ka nag-clear eh. No? Now, meron din yan sa mga bangko, yung para naman sa clearing. Hindi ko lang alam ang tawag, pero meron silang gano'n. So, most likely, yung ginagamit ng mga ng mga kumpanya na gumagamit ng remote deposit capture ay almost the same siguro, the same equipment. Okay? So ini-scan nito yung buong details. So ipapadala doon sa bangko. Okay? Baka malay nyo, baka pwede dyan yung parang pipicturean lang, gano'n, tapos ipapadala na, di ba? Pero syempre, medyo technical yan eh, tsaka pera yung pinag-uusapan. Okay? So, what are the benefits of a remote deposit captured? So, una, eliminations of transportation float, which is good. Okay? Which is good. Good yan para sa payee. Yan, good na good yan para sa payee. Consolidations of banking relationship, syempre. Diba? Companies no longer needs a bank that is physically located near their location, wherein they can consolidate their banking relationship and use just a single provider who may be located anywhere in the country. So talagang may consolidation sa banking relationship. Pangatlo, low volume dollar checks. So tanggalin na natin yung ganun, no? Kasi lahat naman meron yan eh. Okay? And financial liability. Companies using remote deposit captured should be aware that they are financially liable for the accuracy. Yan. Again, for the accuracy of the informations they enter into the system. So pag nagkamali, ay ikaw ang bahala. Ikaw ang mananagot doon. Hindi na sagot ng bangko yon. Kasi ang pagkakamali ay nasa iyo. Ang error ay nasa iyo. Okay? Next is remote disbursement. So kung merong remote deposit captured, meron ding remote disbursement. So this one is a concept that applies the float concept to a company's payment. So paanong nangyari yon? Parang dito sa remote disbursement, parang gustong-gusto natin tong float na to. Now bakit? Kasi in a remote disbursement, it allows us to delay the presentation of checks, thereby allowing them to continue using their cash during that time. So paano nangyari yon? Halimbawa, no? Under dito sa may presentation sa one of the benefits is yung presentation float, no? Halimbawa, guys, Region 1, Region 2. Ayan, halimbawa. Siyempre, ang bangko, marami naman silang bangko no? Nakakalat siya sa iba't ibang lugar. So halimbawa, meron akong bank A, B, C, D, E sa location A, B, C, D, E. Yan. Yung i-issuean ko ng cheque ay nasa location A. So ibig sabihin, pwedeng ang i-issue kong cheque ay yung galing sa location A. Pero hindi ko gagawin yon. Why? Kasi may option ako. Ang gagamitin ko na pambayad kay location A ay yung pinakamalayo sa kanya. So halimbawa si letter E. Ang mag-i-issue ng cheque sa kanya ay si E. Bakit? Para yung presentation float, no, yung time gap na makakarating sa kanya yung cheque ay nandun. Pati yung processing, di ba? So ibig sabihin, panalo ako doon kasi pwede ko pang magamit yung cash. Kasi nga may may time gap. Ayun. Pangalawa, siyempre, yun nga, companies can yung control disbursement account. So companies can set up control disbursement account in different parts of the country and then use it. So katulad nga ng example ko sa sa presentation flow, di ba? Pwedeng ganun ang gawin ko. Yun. So ibig sabihin,
Sa remote disbursement, kung gagawin natin to, mas magbe-benefit talaga yung company. Okay? The second cash transfer method is yung wire transfers. So sa wire transfer, literal, a wire transfer is the fastest form of payment wherein allowing funds to be sent to the recipient's bank account more rapidly than any other payment methods. So since it is done on a wire payment, talagang mas mabilis. Sir, parang katulad din ba yan ng katulad din ba yan ng parang nagbayad ka using your GCash? Parang ganon. So, ganon kabilis. Di ba? Ganon kabilis. So, talagang kung na-try nyo na yung mag-transfer ng funds na from your bank to another account sa banko mo, ganon lang kabilis. Okay? Hindi yan tumatagal ng 2 minuto. Minsan 1 minuto lang nandun na. Minsan nga less than a minute tapos na yung tapos na siya. Kaya talagang it's very fast. Kaya it's the fastest form of payment. Okay? Kaya lang, syempre may kaya lang yan. Ayan. Para magawa natin itong wire transfer na to, we have to make sure of the following information. So, number 1, syempre yung sending company's name, address, and account number. So, yan ang dapat na meron. Pangalawa, the recipient's name and account number. Pangatlo, the recipient's bank's name and bank identification number. Lahat kasi ng bangko, guys, ay may unique identification number. So, mas madaling ma-identify ng bangko, yan, base sa bank identification number. And syempre, lastly, yung amount. The amount of the payment. Okay, so yan yung 4. Okay, so hindi po pwedeng wala yan. Pag wala yan, malamang walang bank transfer na mangyari. Okay? So this is how our wire transfer works. So kung papansinin nyo, napakasimple lang. So from the client who wants to send money, so kung halimbawa abroad, dito sa bank where senders apply for money transfer, and then papunta na dun sa receiving. So halimbawa nga, US Bank, Philippine Bank, ayun. 'Di ba? Sir, may nakalagay sa ibabaw transfer fee, natural may bayad. Natural may bayad 'yon. Then dito may bayad din si receiving fee. So ibig sabihin, nag-extend ng service si bank here, si sender bank, natural babayaran mo 'yon. Then pagdating dito, ganun din. May bayad din pagdating kay receiving. Pero the good thing is, it works really, 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 really fast. So, ganun naman kaganda yon. Okay? Kaya lang, kahit na gano'n to kabilis, may pagkakataon pa din naman na pwedeng bumagal to. Okay? The following are factors affecting wire transfer time. So, una sa lahat, bank-imposed delay. So, bakit merong ganitong bank-imposed delay? Some banks impose a delay in the value date, which can result in a delay in crediting the funds to the recipient's account. Siyempre, lalo na if they find it na risky. So, sabi nila, 2 days. Yun na yun. So, instead na mapabilis sana, 2 days, in 2 days lang papasok. Correspondent relationship. So if the initiating bank does not have a direct correspondent relationship with the receiving bank, the payment must be routed through a third bank that does have a correspondent relationship. So parang magkakaroon pa tayo ng third party dito. Halimbawa, Bank A, Bank B. Yan. So, sender si A, receiver si B. Walang relationship si A kay B. So, halimbawa, medyo hesitant siya. So, mangyayari, kakailanganin niya pa yung third party na meron din siyang relationship at saka yung banko na yon ay may relationship din dun kay B. So, pagpalagay na natin na ito si C. So, from A to C to B. So, ganoon ang mangyayari. Okay?
Pangatlo, manual review. So manual review, kasi may mga bangko, there are some banks who do manual review about incoming wires and then apply them to the beneficial account. So since ito nga ay gagawin nila manually, so it will cause delays. Next is the initiation time. The time of which, the time when a wire transfer is initiated can be a factor if it begins near the close of business. So an extra day may be added to the transaction. So yung tipong, halimbawa, ginawa yung transfer, mag-aalas 5 na, yun. So medyo made-delay ng konti. Likely, kinabukasan na papasok yon. Or yung closing nga ng banking hours. Yan. Kung meron tayo mga factors affecting wire transfer time, syempre meron din namang ways on how we can improve it. Okay? So ano yung mga pwede natin gawin para mas ma-improve pa natin yung transfer time? Syempre, wala nang dapat pang use the same bank. Same bank. So kumbaga, yung relationship nun established na. So talagang mabilis 'yon. Okay? Yung review natin, teka, same bank lang to, i-review pa ba natin to? Pangalawa, avoid foreign exchange conversion fees. So when sending funds internationally via wire transfer, the recipient may be charged, okay? May be charged a high foreign exchange conversion fee by the receiving bank. O, diba? Hassle. To avoid this, the paying company can offer to pay in the recipient's currency in exchange for a lower price and shop among several foreign exchange provider. So, kumbaga, dun pa lang i-convert na para pag pinadala na dito sa halimbawa sa Pilipinas, in peso na. O, di ba? Safe. Next is consider local electronic payment facilities. Yan. Siyempre, meron naman talaga. No? Sa atin, meron tayo mga local. Meron din international. We have PayMaya at saka GCash. So, pwede rin natin gamitin yung mga ganyan. Okay? Bukod pa dun sa mga bangko. Hopefully, naiintindihan kahit na medyo mabilis, no? Yan. The third one is the ACH payment. So, paano naman to? ACH stands for Automated Clearing House. Okay, huwag kayong mag-alala. Lahat ng bansa may kanya-kanyang clearing houses yan. Okay? Kasi hindi mapaprocess ang mga cheque o yung iba pang mga klase ng payment without a clearinghouse. Okay? Now, this ACH is an electronic network, ayan, for processing credit and debit transaction within a country. Now, ACH payment is a type of electronic bank-to-bank payment. So not only in the US but almost anywhere meron yan. So rather than going through the card network such as Visa or MasterCard, an ACH payment is also referred to as an ACH transfer or ACH transaction. So this is how an ACH works. So kung mapapansin mo, we have customer, merchant, ACH work, yung bank, then Federal Reserves, bank, then pabalik kay customer. So, meron tayong mga pagkakataon, guys, na bumibili tayo using our credit card. Meron din pagkakataon na bumibili tayo using our debit card. So, how is that possible? Yan. Pumapasok kasi yan dito sa ACH. Sa ACH kasi yan. So, kung mapapansin mo, halimbawa, meron kang BPI debit card, di ba? Tapos nag-grocery ka, pwede mo gamitin yan. Okay? Pero ito sa mga company, siyempre, mas complicated ng konti yung scenario. So, yung ginagamit yung example sa inyo ngayon ay yung mas simpler, pero the same yung process. So, kung halimbawa, magbabayad ka using debit card at nag-grocery ka, di ba? I-check yan, no? Using your card. Yan, i-scan. Then you have to wait, di ba? You have to wait for a few seconds para ma-validate, ma-inspect nung system kung may laman ba yung yung card mo, baka mamaya walang laman.
Pag debit card, hindi pwedeng walang laman kasi ibabawas yun doon. So, pag na-clear na pa, meron ng notification, blah, 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 blah. And then that's it. Diba? So, mabilis. Sir, bakit dito sinabi sa US? Kasi sa US, guys, since then, ang ginagamit talaga nila ay ACH. Bakit? Wala silang masyadong hawak na cash. Puro plastic money, di ba? Puro ATM. So, lahat halos ng transaction nila doon, done through ATM. Yan. So, konti lang yung may dalang cash. Yan. So, the benefits of an ACH includes lower transaction costs, yan. Easy setup of recurring payments kasi pwede kang kumuha ng merchant account. Yan. Para kunwari pag pumunta sila sa business mo, hindi nila talaga kailangan magdala ng pera. Kailangan na lang nilang gawin ay swipe yung card. Tapos ayun na, mapaprocess na yon. May local version tayo niyan, no? Yung mga karinderya nga, di ba? Nag-accept na ng GCash payment, di ba? I-scan mo lang yung QR code and then that's it. Transfer na yung payment. So, ganun din kabilis. Okay? So, that is how an ACH works. Now, ayan. The next one is the letters of credit. Ayan. So, sa letters of credit, guys, it's a financial instrument used in international trade. So most likely, a letter of credit is used for international trade. And it is a guarantee of payment from a bank to an exporter. So bakit sinabing it's a guarantee? Kasi may naggagarantiya. Oo, may naggagarantiya na ikaw ay mababayaran. So, paano nga ba yan? So, eto guys are the parties involved in the letters of credit. Okay? So, halimbawa, itong si advising bank. Si advising bank is the bank that advises the letter of credit to the beneficiary. So, normally, itong si advising bank ay yung bangko mismo, halimbawa, ni exporter. I-advise siya sa exporter na, sige, pakuhanin mo na lang siya ng letters of credit. Yun. So ganun siya. Okay? Si nominated naman, the bank with which the credit is available or any bank in the case of a credit available with any bank. So it's si nominated. Then the last one is si confirming. Si confirming bank naman, is the bank that adds confirmation to a credit upon the issuing bank's authorizations and requests. So again, si nominated bank, siya yung pinaka-bangko ni importer. Okay? So para mas malinaw, ito yun. So this is how the letters of credit works. Yan. So as you can see, ito yung dalawang party na involved. Si exporter at si importer. Si exporter yung nagbebenta, si importer yung bumibili. Now, number one, ito, agree on a contract. So once there is now a meeting of the minds between the exporter and the importer, yan, so ito na. Sige, okay na tayo. Yun, number 2. The importer now will apply for a letters of credit dito kay issuing bank. Si issuing bank, yung mag-i-issue ng letters of credit, so nandito to sa lugar ni importer. Dapat. Diba? Dapat. Kasi siya yung mag-i-issue diba? Siya yung mag-i-issue So, kakausapin ni importer itong si issuing bank na mag-issue ng letters of credit. So anong gagawin niya? Babanggitin niya kung ano ang naging agreement nila ni exporter. Kasi guys, hindi mapapadala ni exporter kung wala namang garantiya na makakapagbayad si importer. Okay, ngayon, so nakapag-apply na si importer. Ang gagawin naman ni issuing bank, ayun, mag-i-issue ng letters of credit. So kapag okay na dito, okay na si importer sa kanya, mag-i-issue na siya ngayon ng letters of credit, ayun. Kanino niya ngayon ibibigay yan? Kay advising bank. Si advising bank, yung nag-advise kay exporter na
Humingi ka ng letters of credit. Yun. Si advising bank ay yung nagiging pinaka-confirming bank na din at the same time. Now, kapag na-review na, no, na-review na ni advising bank or confirming bank yung letters of credit, ito, na-verify ni letters of credit, ipo-forward na ito kay exporter. So pag sinabi nga, no, i-verify, ibig sabihin, nakita na ni advising bank o ni confirming bank na okay pala itong si issuing bank. So, ang gagawin naman ngayon, ni exporter, ipapadala na yung shipping. Yan, ipapadala na yung in-import nitong si importer. So pagkatapos, itong si advising bank, ang gagawin naman niya, ipapadala niya na yung dokumento kay issuing bank. Kapag yung mga documents, complete documents, no, kailangan complete kasi pag may kulang, ibabalik lang yan ni issuing bank. So kapag kompleto na at pinorward na kay issuing bank, i-verify niya yan. Yun, i-verify niya yan. Ngayon, kung okay na, okay na. So, ibig sabihin, ano na susunod na mangyayari? Magkakaroon na ng bayaran. So, sino na magbabayad? Si issuing bank. Siya na ang magbabayad. So, ibabayad niya na yan dito kay advising bank. Dito niya padadaanin yung bayad eh. Tapos, mula dito, pupunta na yun doon kay exporter. Ipapasok na sa account ni exporter. Di ko pala nabanggit yung number 6. So, si exporter, kapag na-deliver na, siya ipo-forward niya na yung dokumento kay advising bank. Then si advising bank ipo-forward naman kay issuing. Okay? So, that is how a letters of credit, no, works. So, ganyan yung process niya. So, medyo masalimuot pero sureball naman. Okay? Sureball naman na mababayaran. Okay, so hopefully naintindihan kasi tinatagalog ko na yung paliwanag. Okay, the fourth cash transfer method is the procurement card. So sir, para bang ano yan? Parang credit card, something na ganon? Yes, parang ganon. Pero ito kasi guys, hindi naman ito pang consumer, no? Merong mga individual in the company na binibigyan talaga nito. Okay, so a procurement card is also known as the purchasing card or the P cards. These are used for smaller scale payments. So they can be a debit card or a credit card specifically designed for business use. So pang negosyo lang talaga. Okay, now hindi ko na-edit ito isa. So ano yan? Companies enroll in a procurement card program with the bank or financial institution, and then saka sila ngayon ibibigay doon sa mga selected personnel. Okay? So may mga selected personnel para mabigyan dito. Okay? So ang procurement cards, they are very convenient tools for making payments to suppliers. Okay? As they bypass the lengthy process of issuing purchase order. Siyempre guys, no, may ano lang, kaya lang ano to ha, hindi pang kalahatan, no? Tulad nga ng na-mention ko kanina, pang mga small lang, no? Small scale payment lang. Yun lang ang gamit ng procurement card. So limited lang talaga. Okay? So with this, may streamline yung payment process. So mas magiging mabilis. Kumbaga, para maiwasan yung lengthy process, ito na lang gagamitin. Kasi parang tipong, what if kailangan na, pag pinadaan pa natin sa process, dadaan pa ang 1 linggo, hindi na kailangan ng 1 linggo, kailangan ngayon na. So ito gagamitin. Okay? So, syempre, pagka ganyan, baka maabuso. So, mamaya, pag-usapan natin yung control naman para dyan. The last one, meron pala ako dito nilagay na fees for cash payment. So, hindi ko pala nabanggit yung cash payment. So, si cash payment, less common sa mga businesses kasi nga, ang hirap magdala ng cash,
bulky, no? Tsaka baka mamaya madali pa tayo. Baka mamaya madali pa tayo na ma-hold up, mga ganun-ganun, di ba? So, dali, mahirap na. Baka mamaya matapos agad ang buhay mo dahil doon. So, let's now proceed with the fees. Yan. So, fees for cash transfer. So, una, para sa wire transfer. So, magastos ba to? So, usually, they have the shortest value dating delay but can be more expensive. Oo. More expensive talaga kasi may bayad na yung dalawang bankong involved, may bayad yun, syempre. So, bank may charge a flat fee or a percentage of the transfer amount for initiating and receiving wire transfer. So, medyo malaki-laki din. Pangalawa, yung para naman sa ACH, yan. So, they are less expensive than wire transfer but may have a longer value dating delays. Banks may charge a flat fee or a per transaction fee for ACH payment. Kaya lang, sabi ko nga ngayon, no? Ngayon, mas mabilis na. One day na lang. Yan. The third one is through check payments. So for those company who pays check, yan, company who may use check as form of payment, the validating delay for checks vary and depends on the negotiated terms between the payee company and its bank. Kasi if they find it more risky, yan, mag-charge sila ng mas mataas. Oo, so ganun talaga. Kung sa tingin nila ay medyo mas delikado kesa yun sa usual, so may mga corresponding charges para doon. Okay. Ayan, ito na yung mga control. So sabi ko kanina, lahat to ay may control. So hindi pwedeng wala. So baka kasi maabuso. Ayan. So, for cash transfer method, so sabi nga, cash transfer are essential part of the financial transactions. However, they can also pose a considerable risk of loss if not properly controlled. Okay? So, in this particular resources, we will explore yung various control na pwede nating gawin. So, pasensya na dito. Hindi yan yung dyan. Hindi ko pala napalitan. So, let's go with cash transfer control para kay check payment. Yan. So, these are the control for check payments. So, since check payments involves the manual processing of checks and requires specific controls to ensure accuracy and prevent fraud, the following are recommended control for check payments. So, una, remove check stock from locked storage. Unused check stock should always be kept in a locked storage cabinet. Okay? The range of check numbers used should be stored separately and cross-check against the check number on the stored check to verify that no check have been removed from the lock location. Why? Pagka kasi nawala yan, hindi natin alam kung saan mapupunta. Baka magamit. Yan. Pangalawa, restrict access to check signing equipment. So if a company uses computerized check printing equipment, yan. So it's important to restrict access to it. Dapat yung authorized lang. O, diba? So this includes printers where check stock is maintained, yung mga signature plates, signature stamp. So kaya kailangan authorized personnel lang ang may access sa mga to. Again, baka magamit ulit. Third one, require a manual signature on checks exceeding a predetermined amount. Yes, lalo na pagka medyo malaki. Kailangan wet signature ang nandun. Hindi pwede yung tatak. Okay? So in this way, may iwasan natin yung unauthorized use of the checks.
Pang-apat, check signer compares voucher package to check. So the check signer must compare the backup information attached to each check, no, to check itself, verifying the payer's name, the amount to be paid, and the due date. Kailangan. Hindi dahil siyempre iba naman ang gumagawa ng cheque. Tayo, normally, ang gagawin natin pipirma lang, di ba? Pero wala namang masama if you're going to double check it. Okay? Next is to implement a positive pay. So, anong ibig mong sabihin? Positive pay is a strong control that virtually eliminates the risk of an authorized check being cashed. Under this approach, a company sends a list of all checks issued to its bank, which clears only checks on this list. So in this way, kapag wala sa list, hindi ma-encash. Di okay, di ba? So talagang yung mga goods lang kung baga ang ma-encash. Next is use electronic payment. Electronic payments eliminate several types of fraud that may occur with check payments. It also eliminates the needs for follow-up with suppliers on uncashed checks and concerns about remitting payments to state governments and other local SCHIT. No? Yan. So, dito kasi ang ano lang, ACH lang. Di ba? Electronic payments can be made through methods like wire transfer o kaya through ACH, no? So mas mabilis 'yon. Yan. So ibig sabihin ito pa lang si check payment talagang very traditional pa. And lastly, reconcile the checking account every day. Oo, dapat 'to. Kailangan may cross-checking tayo every day, no? Para hindi tayo mapalusutan. Yan. Next is para naman sa remote deposit captured. So ito naman yung control. Since remote deposit capture allows check to be deposited electronically without the need for physical transfer to the bank, however, controls are still necessary to ensure accuracy and prevent error. So dalawa yung suggested control dito na pwede natin gawin. First is to verify receipt by the bank. So when processing check through a remote deposit captured system, always print out a verification statement that the image was successfully sent. And syempre, sent to the receiving bank. Yun. So bakit? Para they cannot deny na wala silang natanggap. And meron kang proof na ito ay naipadala. Okay? Para in such cases that there is a need for verification, meron ka. Kumbaga parang katulad ng ginagawa mo yan. Nag-send ka nag-send ka via GCash. O di ba ini-screenshot mo? Yan. So ini-screenshot mo, iba nga gagawin mo, pinapadala mo pa sa pinadala mo eh. Para katunayan lang na naipadala mo na. Yan. Train for handling of foreign checks. So remote deposit captured works only for checks originating in the United States or the other country. So it is important to train staff regarding the treatment of foreign checks. Yan. So, yan yung dalawa na pwedeng gawin. For electronic payments naman, yan, so sabi nga, it involves a large sum of money and requires stringent control to mitigate the risk of loss. So ito yung mga suggested control naman, no? Suggested control for electronic payments. Una, restrict access to the master vendor file. Ang master vendor file kasi nandun yung complete list. Okay? For electronic payment made automatically by accounting software, yan, it is important to tightly control changes to vendor master file. So for example, salary. Yan. Doon sa salary niya guys, nandun lahat yun. Nandun lahat ang account name, account number ng mga empleyado mo. So, hindi pwedeng ma-access. Kasi baka mamaya magsingit ng bago. So, mababayaran. Ganun siya. Okay? So, kaya kailangan may restriction. Yan. Pangalawa, require signed approval documents for
manually initiated electronic payments. So in a high volume payment environment, most electronic payments are routed through accounting software. So however, manually initiated payments should require an approval document. Natural. Okay, natural. At saka ang approval nito, hindi lang isang signatory to, no? Dapat medyo marami kasi manual change ang gagawin natin eh. So talagang pwedeng galawin mo lang siya, no? Tapos makikinabang ka. Yan. Next is to verify ACH debit filter with the bank. So if a supplier is authorized to initiate an ACH debit from the company's account, the company should verify that it has authorized the bank to allow such specific supplier to debit the account. So kailangan talaga ng verification. It's not that we don't trust the process, it's just that we are very particular lang na makasigurado tayo, 'di ba? That the process is done. Yun. And syempre, we can also require password access to payment software. Parang very simple, no? Pero minsan nakakalimutan. So this one should be an initial protocol na dapat talaga ay may password. Next is require additional approval. So pwedeng 2 or more, yan, para may confirmation. So kumaga talagang sure yung payment. Okay? So ito yung 5 na pwede nating ma-implement with regards to control for electronic payment. So the next one is yung control for the letters of credit. Now, although letters of credit carries the risk of non-payment, no? Kawawa naman yung kawawa naman yung exporter pagka nangyari to. So to improve the odds of being paid, the following controls should be implemented prior to finalizing a letters of credit. Kasi guys, kawawa yung exporter pag nangyari, no? Kasi hindi napadala niya yung product niya, pero hindi siya nabayaran. Okay? So, una, ano yung mga pwede natin gawin? Avoid approval by the buyer. So, anong ibig sabihin nun? Parang magulo yata yun. Ang ibig sabihin yan guys, yung documentation requirements under the letter of credit should not involve someone. Again, should not involve someone under the control of the buyer. Bakit? Baka i-manipulate niya. Baka i-manipulate niya. Niya yung kakilala niya. So, mangyayari guys, kahit hindi naman pala pasado yung buyer doon sa bangko, biglang sabihin ng bangko na good siya. Diba? So, talagang medyo, magkakaroon tayo ng problema doon. So, this can be used to block payment effectively. So, for example, if a buyer has control over the approval process of the letters of credit, they may intentionally delay or reject the required documentation. Yes, kasi kapag hindi approve yung documentation na pinasa nung bank, no? Yung bank ni exporter, madedelay yung payment. So pagpalagay na natin na na ginagawa na lang nila ng butas para lang ma-delay. Yun. So kaya hindi maganda. So let us try to avoid approval by the buyer. Pangalawa, avoid tight dating. Dates specified in the letters of credit for shipments and document presentation should not or should have a large margin of error to ensure that they can be met. If the dates cannot be met, the seller should avoid shipping until revised dates are agreed upon in writing by all parties. Siyempre guys, kasi ang letters of credit ay may expiration date din yan. Na kapag nag-expired yon, hindi na siya gagarantihan ng bangko. So kailangan nila ulit mag-submit
no? Mag-submit ng kanilang application for letters of credit hanggang sa ma-approve ulit. So, ang ano doon, huwag ka munang mag-send ng product mo hanggat hindi malinaw ang lahat. Pangatlo, we can also minimize presentment documents. So, anong ibig mong sabihin? Negotiate with the buyers to have fewer documentation requirements. Bakit? Kasi kapag sobrang dami ng requirements, no? Mahihirapan talaga na na mabayaran kasi ang daming dokumentong hinihingi. Yun, parang ano yan parang pag nag-apply ka ng trabaho sa Pilipinas, ang daming hinihinging requirements, di ba? So, tumatagal tuloy, nade-delay tuloy. So, parang ganyan yan. Next is, require a financially strong issuing bank. Oo, dapat, no? Insist on a bank with a strong credit rating as the issuing bank. Kasi siya yung normally kapag ka mataas ang they have a strong credit rating, mahigpit talaga yan sa kanilang mga nagiging kliyente. O, di ba? Kasi pagka hindi na kayang magbayad nung importer, mapipilitan na magbayad yung bangko. Kasi ginagarantihan niya Ginagarantihan niya na itong importer na to ay may kakayahan magbayad. So that's why, no, kung ikaw yung exporter, i-require mo na yung magiging issuing bank ay may magandang credit rating. Okay? Next, require confirmation. Yan, by a US bank kung ang katransact mo ay sa US. Okay? So, kung saang bansa man yon, yan. So, maganda na pwede tayong humingi ng confirmation. Okay? Kung wala tayong makuhang data. Yan. Next is, require payment prior to buyer possession. So, the letters of credit should stipulate that the seller is paid before the buyer takes possession of the goods. This ensures that discrepancies in presented documents are more likely to be waived. So, ito guys, possible to. So, paano magiging possible to? Okay, babalik ko lang yung dito kanina ha. Papakita ko yung sa letters of credit. Ayan. So, halimbawa ito, no? Ayan. Bago kasi, syempre, diba, ipapadala na to Step number 5, ipapadala na. So, kahit ito ay naipadala na, ito ay nasa pier pa lang. So, hindi pa yan makukuha ni importer. So, makukuha pa lang ni importer yan kapag umabot na tayo dito. Kapag ka na-verify na, yan, na-verify na ni issuing bank na okay yung mga dokumento, yan, na okay yung mga dokumento, ipapadala na ngayon yan dito kay importer, papadala niya, then si importer ipapakita niya yan doon sa pier, sa custom. Yan. So pagdating doon, saka pa lang makukuha ni importer yan. Okay, o saka pa lang mababayaran si exporter. Ngayon, ang gawin doon natin, kapag ka okay na, sabi ni issuing bank, goods na, yung mga dokumento ay okay na, i-require natin sila na bayaran tayo agad ni bank. Diba? Tapos sa kanya ngayon sabihin dito kay importer na pwede mo nang kunin. Ayun. So para safe nga naman. Okay? Okay. So balik tayo. Okay. So okay tayo kay letters of credit. Yan. Kay procurement card naman. So ano naman ang pwede natin gawin kay procurement card? Di ba, konti lang naman to no? Konti lang naman. So, una, enter receipt in procurement card transaction log. So, dapat talaga may may transaction log talaga. So, card user should maintain a log of purchases made with procurement cards to ensure that they accurately reconcile with their monthly card statements. And at the same time, para hindi, baka mamaya ginagamit ka pala on a personal level. Diba? So, hindi pwede yung ganun. So, kailangan gamitin lang to for business purposes. Next,
reconcile transaction log with monthly card statement. Siyempre, ibabangga natin yan. So, ito yung record niya, no? Record ni employer, no? Record ni employee. O ibabangga natin yan doon sa card statement ngayon na galing sa galing doon sa provider ng procurement card. So, kapag may discrepancy, paliwanag mo bakit ganun. Bakit dito sa report mo, wala kang sinabing nag-dinner ka sa ganito, pero dito meron. Bakit mo itinatago yan? Personal yan, so hindi yan sakop. Ganun siya. Okay? Okay. So, the third one is fill out missing receipt form. So, card user should attach original receipt to the statement of account to verify that they have made every purchase noted on the statement. So if a receipt is missing, they should fill out a missing receipt form to document the absence of the receipt. This will help to ensure that all purchases are properly supported by receipts and reduce the risk of unauthorized or fraudulent charges. Lalo na kung ito naman guys ay talaga nawaglit lang. Okay? And syempre lastly, supervisor review. So a supervisor should review the packet of receipts and forms assembled by the card user for inappropriate or split purchases before forwarding it to the accounts payable department for payment. So this review helps to ensure that all purchases